Walang hiya talaga itong lalaking version ni Dilima, ano? Itong mukhang mukhang extraterrestrial, mga kababayan. Itong si Ridon na alias Kokey. Oh, parang alien na halos pumutok na ang mukha, mga kababayan, sa kakalamon. Akalain nyo, ang sabi niya, mga kababayan, na gusto ng bloodbath ni Sarah? Oh, first, ibibigay namin yung bloodbath niya. Humanda daw siya, mga kababayan, ngayong April 14 dahil talagang magkaka-bloodbath, mga kababayan, sa Kongreso. Lalong-lalo na't hindi daw binigyan ng TRO, mga kababayan, ng Korte Suprema ang kanilang hearing. Oh, at kanilang pagsasabi na. Ibig sabihin na, oh, malaya na silang gawin kung anong dapat nilang gawin, mga kababayan, kay VP Sara. Talagang bloodbath daw, mga kababayan, sabi ng, ano to? Mga lupa ka to, mga kababayan, yung mga impaktong nila lang, oh, nila Ridon. Halos magkising tangkad na lang sila ni Dilima, ni Luistro, mga kababayan. Magkasing taba din. Parang mga garden gnome, no? Kaya naman, mga kababayan. Ang nasabi nitong ating mga kaibigan, dito sa programang Bigwas ng Agila, isubscribe po ninyo, ha? Ang sabi nila dito kina Ridon, mga kababayan, ay mga baboy sila! Mga baboy sila. Aside sa talagang physically mukhang mga baboy, mga kababayan, pati yung mga ugali, talagang baboy talaga. Panoorin niyo po, ha? Napaka-baboy. Garapalan, Ma'am Lorraine, ano? Garapalan. Garapal! Nga alien, extraterrestrial, Kokey. Talaga. Yeah. Hindi na nila tinatago Kasi Wala na, no? Hindi na tinatago ang kakapalan ng mukha. For example. Oh, yan, oh. Yung halos pumutok na ang mukha, mga kababayan. Ano si Ridon, mga kababayan? Ano yan? Nagtatanong lang kami, Ridon, na unano ka ba na mukhang nakainom lang ng mga kababayan? 1612, tumubo lang ng konti. Ewan na natin. Sabihin niya, he made a statement na walang TRO. So, parang ang statement niya, so sa April 14, makikita ng buong mundo yung mga tinatago mong kayamanan. Diba? Is that bloodbath daw, mga kababayan. parang as a proper statement from a member of the House Justice Committee who's supposed to be impartial, Justice, ha? Dapat, ha? Ipairal ang justice, tapos injustice ang ginagawa. supposed to assess first the evidence before they decide whether there's really probable cause. Dapat nga i-assess, no? Tapos nagsasalita na siya na ng mga ganyan, mga kababayan. Napakawalang hiya. Tama. I think, attorney, that's alarming, Eric and attorney, no? I think it's alarming because it says a lot of things, no? It says a lot of things na how far we've fallen, yung standards natin. Talaga, mga jablo. Bulok talaga. Days, no? Na kasi napasukan na rin ng CPP yung mga yan. That's why, I mean, the House is really... Si Ridon, mga kababayan, ha, is naging kongresista yan sa Kabataan Party List. Alam niyo naman yung Kabataan Party List, di ba? Raulol Manuel, yung si Reneco Kulot, mga kababayan, yan ang mga successor ni Ridon. Alam niyo lang balahibo. Si Ridon, Ma'am Lorraine, dating yan, Ma'am Lorraine? Dati pong CPP ang tarantado na yan. Si Eric na mismo nagsabi, ha? Shall confirm. You shall confirm. Dating NPA. CPP. Diba pareho lang yan? Yung NPA, armed group, mga kababayan, yung CPP, yung communist. Mukhang ang CPP ata, mga kababayan, kung miyembro ka, hindi ka muna, hindi ka mahuhuli dahil party lang yan, communist party. Komunista ka. Pagiging komunista, hindi daw crime, mga kababayan. Pero once na humawak ka na ng armas, magrebelde, yung NPA na side, dyan ka na mahuhuli. Dating CPP, NPA, NDF na CPP, NPA, NDF na kompleto. Sabi ni Ka Eric. Yeah. So yung lason, kasi yung panahon ng tatay ko, wala pang CPP sa loob ng Congress. Diba? So, wala sila. Yung nagtatay up. Papasok na yan, mga kababayan, nung panahon ni basta yung nag-grant ang party list. Talaga siya doon sa sinasabi nila, Eric, mga former cadres, that this CPP, they destroy the government from within, diba? From within. Ex-NPA pala yan, mga kababayan. Kaya pala, si Ka Eric nagsabi, ha? So they're destroying Congress by using Congress. And you can see, no? I mean, even if you stay there in Congress, even before all of this happened, under PRRD's time,
they would yap endlessly yung bunganga ng mga yan because they part ng ano nila yon ng strategy Tasking. nila to waste the time. Tasking nila yun, mami. Tasking, sabi nga ni Eric, tasking nila yun. No? So, they're parang kasi nga, I'm here in exile in Japan, so I cannot help but compare Yeah, Right. malayo. so far off we are from them, and it's because of government, di ba? Government. Because of Yeah. the CPP as well. Oo. So, Attorney, Yan, like, my makababayan question, yung mga yung NPA, isa yan sa nagpapa-slow sa ating development, mga kababayan, sa bansa, sa mga rural areas. Natatakot ang mga investors at mga negosyante, mga kababayan, dahil wawasakin ng mga NPA kung hindi magbibigay. Oh. hinihingi salot na talaga yan. salin ni Yeah. ni Go Vice ahead, ma'am. President, no? Mm. Kasi ba diba you were saying parang fishing expedition, even a lot of people are saying si Justice Ascuna, Justice Noel Tiham, yung mga retired Noel Tiham. justices na parang the danger of that, diba? So if they allow that, do you think they'll allow it? Do you think they'll allow this fishing expedition to go on? You mean the Supreme Court? Our Supreme Court? Yes. I think at the end of the day, they have to stop this. Dapat stop na nila ngayon, mga kababayan, dahil ano naman pang-aabuso But whether yan. they will, I don't know. It will Maybe they're give a also bad under precedent. pressure. We can't tell. Diba? Kasi ako, I can't, I want to say that they'll put a stop to this, but I'm also coming from the context that I'm also lawyer for Kitty Duterte in the habeas corpus petitions. Ay, oo nga pala, pending pa ito, no? It's been over a year. For a year. A year. Wala pa. Hindi ko umaasa tayo na action yung na-actionan Korte agad. Suprema. Umaasa tayo na, di ba sila ang last bastion. Dapat sila ang tagapagtanggol ng konstitusyon natin. So, umaasa pa rin tayo, pero coming from that experience, hindi na ako sabi confidently kung anong mangyayari. Pero yeah, we're still hoping that they will side with the Constitution here. Pending, attorney, ang desisyon ng Korte Suprema. Alam natin po na kapag very controversial, nagkakaroon din po ng pag-aalangan mismo ang Supreme Court na gumawa ng desisyon kaagad, no? Yung pagkidnap kay Pangulong Duterte, yung habeas corpus petition, Yan. yung budget Yan, mga kababayan. Ang tagal pa nila aksyonan, no? Duda natin, mayroong kamay dyan si Marcos na mga kababayan. Parang dinilay yan. Sana rin nila. After over a year, tinalakay na ang program appropriation na nagiging daan para sa katayan at dayaan sa budget ni Marcos at nila Romualdez. At may oral arguments. Pero ang tanong namin sa attorney, lantaran kasi kahit kaming mga hindi abogado, ordinaryong mamamayan, mantakin mo magpahayag si Luistro na parang hukom siya na sasabihin niya, Oo nga, no? Hukom bitay. kahit may bank secrecy law, kapag pinasabina namin kayo ng mga bank officials at pag hindi kayo nag-cooperate, isa-cite in contempt namin kayo at ipapakulong. Under the bank secrecy law, mayroon protections ang lahat, hindi lang si Vice President Sara Duterte, on the confidentiality and secrecy of personal financial transactions sa mga bangko. Attorney, and then si Terry Ridon, tinatakot niya pati ang mga lawyers at law firm. Ang Koke, si Koke, mga kababayan, yung alien! Kayo ay pasabina namin as bilang Ang dating doon ay nandito na ngayon, alien. legal practitioner sa mundo ng legal profession. How do you react to this kind of kagarapalan at katarantaduhan na parang sila na ang hukom at sila na rin ang Diyos-Diyosan sa gobyerno at bayan natin, Attorney Diyos-Diyosan, Paulo Panelo? Yeah, pagka ganyan kasi, Eric, as a legal practitioner, we welcome that in the sense na they provide you Ang palasan pala. they provide us with the ammunition to defeat them. Kasi itong mga ginagawa nilang pang-aabuso ng poder nila bilang mga miyembro ng Kongreso, bilang miyembro ng House Justice Committee, yan din ang magpapakita sa korte na inaabuso nila yung kapangyarihan nila. So, we almost, I mean, it's regrettable, 'di ba? Hindi maganda na yung mga elected official natin ganyan umasta. Pero kung Umanda kunyari, talaga siya.
Umanda talaga yan, magugulpi talaga yan mga kababayan pag si Sara na. Lintik lang ang walang ganti. Abogado ka nung isang kinasuhan nila or nasasakdal or inaapi nila, you almost welcome that kasi mas madaling ipakita sa Korte Suprema na mali sila. Oh, they don't even hide it eh. And I think the reason is, and si retired Justice Ascuna touched on this on his interview, I think earlier this week or last week. They know that they probably don't have enough evidence, and they know that Fishing. hindi sila Ang problema niyan mga kababayan, kung mayroon silang nakitang kahit na dapisong discrepancy doon mga kababayan, gagamitin nila kay Sara eventually. Dahil para mag-audit na rin sila ng tax lusot sa Senado. Kaya they're putting on a show dito sa House Justice Committee in an effort na mabawasan ang tiwala or ang approval ratings ni VP Sara dito sa House Justice Committee na wala siyang kalaban-laban para to try House to sway Injustice. kunyari ilang senador or to try to poison the minds of the people Poison while they talaga. still have an opportunity to do so. Kasi ang tingin ko dyan, pagdating sa Senate, mas patas ang Matatalo laban. to. Matatalo yan ito. Pero Attorney Eric, mga kababayan, Good, parang ma'am. despite the billions, maybe even trillions spent to destroy the Vice President, lalo siyang lumalakas eh. I mean, Totoo you saw the birthday of PRRD, di ba? That global outpouring of love and gratitude for PRRD is never before seen in the. Never I would before venture to say seen. that, no, that never before have we seen that kind of global outpouring for any world leader in the known democratic world in ever, no? Because Filipinos nga are everywhere, di ba? So, parang for me, yung mga ganyan, lalo tuloy naniniwala ang tao kay Vice President, lalo silang nagtitiwala kasi it's ridiculous. At tapos sa mga nagtatanong sa inyo, alam namin mga magnanakaw yan. It's particularly galling, no, na andun sila sa listahan, no, ng tumatanggap, no, ng maleta. Tapos pinagtatakpan nila yung mastermind ng So, yan yung buong perspective. So, tinatry nila. In other words, parang I think our task for those of us who support the Vice President and even our country, our democracy, is to turn the tables on them. Kasi yung kagandahan kasi sa mga Duterte, hindi sila mga magnanakaw at totoong nagsisilbi. So hindi ka nagsasayang ng oras mo pag tumataya ka with them at sumusuporta ka sa kanila, di ba? Hindi ka mapapahiya eh. Hindi ka mapapahiya lalo pat naniniwala ka na galit ka sa corruption. Wala silang madidikit sa kanya kasi it becomes laughable that 125 confidential fund becomes laughable in the talaga, face of all those maletas. Tapos ang mga mga kababayan, trillion ang ninakaw. Nabisit talaga. Containing. Andyan pa yung mga NPA, mga kababayan na kung ano-anong sinasabi. Kala nyo kung sinong mga malilinis. Papangit pa mga itsura, mga alien. Billions, di ba? And then there's this optics of yung mga maleta na ang bigat-bigat na pinapasok sa helicopter, di ba? Na nakakagalit and yan Pati helicopter, ma'am, mga kababayan, bumili sila ng helicopter, no? Para lagyan lang ng maleta. Walang hiya. Together with yung mga nalunod during the flood control, diba? This whole nightmare of 3 years, diba? So attorney, parang ganun yung tingin ko sa Vice President na mas lalo siyang lumalakas dahil nga, kaya nga diba yung sinabi mo, yung missing link nila si Madriaga is really their weakest link, no? Kasi kaya nga gusto ninyo na yan, humarap kayo dyan, sabihin mo kung ano yung mga kasinungalingan mo kasi Ang problema lang mga kababayan sa Kongreso, hindi pwedeng mag-cross-examine ang mga abogado ni Sara. So kung anong sasabihin ni Madriaga mga kababayan, yun na ang paniniwalaan ng mga buaya. Consider the ultimate truth mga kababayan. Kunwari. mas lalong lumalakas ang Vice President sa ginagawa ninyo. Attorney? Akala kasi Your nila reaction, please. Go ahead. akala kasi nila tanga ang Pilipino eh. Oo. Yun ang nakakainis. Yeah. Yun ang nakakainis actually. Yeah. Akala nila Yan maloloko talaga, no? nila tayo, Oo. diba? Yeah. Pero Actually, kaya tuloy mas nagagalit yung Pilipino kasi akala nyo ba sa amin Ganyan ang mga utak, yung mga bobo mga kababayan, ganyan, na super confident talaga. Ano nga bang tawag niyan? Dunning-Kruger effect mga kababayan na
The stupider you are, the more confident ang isang tao daw, mga kababayan. Kaya confident yan, like stupid. Tanga, maniniwala kami dyan sa Kaya nga, gawa-gawa niya. Attorney Eric, mga kababayan, ang totoong tanga sila. Sobrang silang tanga. Yung parang napaka intellect. Ganyan, mga kababayan, ka-dangerous ang isang tanga na mabigyan ng kapangyarihan. So lightweights talaga nila that they think they would get away with that, no? Kasi ma'am, ang kahambugan, ang sobrang kahambugan at kalasingan sa kapangyarihan, nagiging tanga ka tuloy. Yun ang nangyayari sa Ay, hindi. Tanga talaga sila from the start, mga kababayan, tapos nabigyan ng kapangyarihan ang tanga. Kaya ganyan. kanila. Nagiging tanga sila. Tama ka dyan, Ma'am Lorraine. At saka, Eric, Doc Badoy, Hindi nga tanga, stupid. Actually, ang mas important Pareho lang ba yan, tanga at stupid? Ang tanga kasi medyo ma-interchange pa sa clumsy, mga kababayan eh. Pero itong stupidity, nabubuacious, mga kababayan. na na-realize ko, the past few weeks because of the oil crisis, Yes, hindi tama yan. itong politika, itong impeachment, hindi talaga siya importante sa ordinaryong Pilipino eh. Tama. Kaya mas nagagalit yung mga tao kasi ang laki ng Tama. problema natin. Correct. Correct. Hindi masalo ng gobyerno yung problema dito sa pagtaas ng langis. And kakagaling lang natin na hindi pa tapos yung flood control scandal. So, ang tingin ko ang opinion ng tao, kaya nyo hindi masalba kami dito sa oil crisis kasi inubos nyo na yung pera namin. Agree. Diba? Tapos para pagtakpan yun, itutuloy nyo tong impeachment na wala namang kinalaman dun sa mga problema namin sa araw-araw. So, yun ang tingin ko nangyayari. Kaya lalong nagagalit yung tao, imbis na tulungan nyo kami, 'di ba? Gawin niyo yung trabaho nyo, parang ginagawa nyo pa kaming tanga. Yun ang tingin ko Yan lang, no? nangyayari. Attorney, maganda yung punto mo ha. Kasi Akala nila yung feeling nila, mga kababayan, na hindi nag-iisip ito mga taong ito. Simpleng tricks natin dito, maniniwala na ito. in spite of the noise generated by the highly funded media operations, lahat, vlogger, trolls, media, para durugin si Vice President Sara Duterte sa propaganda, nang mag-survey ang Philippine Star at GMA News Network, magkasunod ito. Attorney Paulo Panelo, Ma'am Lorraine. Puro si Sara Duterte po ang gusto ng mayoriya ng Pilipino na umupo bilang presidente. Sa 2028 man o mas maaga pa. So tama, ibig sabihin po kung there is any dint of effect negatively on the Vice President, itong kanilang gimmick sa impeachment na binabaluktot at binabalahura nila, edi sana durog na si Sara Duterte. 3 taon na nila itong ginagawa, Attorney Paulo Panelo, Sir, Ma'am Lorraine. Pero tama din naman ang punto mo, hindi rin pwedeng palagpasin ang mga pang-aabuso at mga katarantaduhan dahil masasanay silang ulit-ulitin ito. Kaya po ba kayo ay naninindigan bilang isa sa mga abogado ng Vice Presidente na kapag inulit-ulit ni Madriaga at kapag napatunayan ang pakikipagsabwata ng ilang opisyal ng gobyerno, kagaya po ng mga lumalabas na pangalan, Trillanes, Dilima, and then Asidri, John B. Crimolia, if there will be enough evidence, ay hindi po mangingimi kayo na mag-recommend to the Vice President at makipagkonsulta sa kanya na gumawa ng legal na hakbang upang mapapanagot sila because people are already fed up with this kind of katarantaduhan at kabulastugan sa kapangyarihang ginagawa nila. Attorney Panelo. Tama po. Natatandaan ko po ang sabi ni VP Sara in one of her interviews is yung politika na ginagawa ng mga kalaban niya na personal, kaya niyang palagpasin yun. Pero yung lalabag ka sa batas, gagamitin mo ang pera ng taong bayan para sa mga kalokohan na ganito, nagnakaw ka, lilinlangin mo yung publiko, yun yung mga bagay na hindi pwedeng palampasin. So, correct ka, Eric, kapag may ebidensya kaming matibay laban dito sa mga taong ito na tingin namin nasa likod ni Ramil Madriaga, magre-recommenda po kami na napanagutin ng mga ito kasi
yun nga pagka hindi mo pinanagot, lumalakas ang loob nitong mga to na ulit-ulitin again. Oo. Question, Attorney. From the Okay. legal perspective, ano yung itsura ng witness na malakas? Tapos juxtapose it with Ramil Madriaga. What is the definition from the legal perspective of parang the kind of witness that you would like on your side? Okay, so number one, the most important is evidence. Dapat may evidence ka. Kasi sinasabi ko nga pag-interview, hindi naman ibig sabihin na criminal ka, disqualified ka na from testifying. Hindi naman totoo yan pero what you say or what you're testifying on, dapat meron kang ebidensya, 'di ba? So that's number one. Number two, dapat kapani-paniwala yung testimonya mo, 'di ba? Tapos number three, dapat credible ka. Number four, pwede rin wala kang motibo to lie. Yeah. 'Di ba? So yung apat na 'yon. So isa-isahin natin 'yon. Ebidensya, wala siyang ebidensya. Yung affidavit, kahit isang dokumentong attachment, wala. Laway lang ang puhunan niya. Diba? So, number two, hindi ka panipaniwala yung mga sinasabi niya. Bakit? Teka, balik tayo sa number one, ebidensya. Wala siyang ebidensya. Tapos kami, ang dami naming ebidensya. In fact, our complaint affidavit is 340 pages. Why? Because we corroborated VP Sara's testimony with testimonies of 7 other witnesses. And these 7 witnesses identified documents supporting their own testimonies. We gusto namin na ganon, airtight, 340 pages. Bakit? Kasi alam namin, kapag final namin criminal complaint, under DOJ yan So baka mautusan yan. So baka mautusan na i-dismiss. Pag na-dismiss, baka magkaroon ng impression yung tao, totoo pala yung sinasabi ni Madriaga. So we wanted it airtight. Gusto namin na kung utusan silang i-dismiss, mahirapan. Or kung ituloy nilang i-dismiss, halata na maniobra. Diba? So we have evidence, he doesn't. Yeah. Number two, ano ba yung sabi ko? Dapat ka panipaniwala. Hindi ka panipaniwala, sabi niya So, kasi, for example, sa Tuesday in particular, yung subpoena na pinadala ng House Justice Committee, nakalagay doon ang substance ng gusto nilang testimony na makuha sa kanya is that number one, he worked for the Vice President. Number two, he formed the Vice Presidential Protection and Security Group, and that he received confidential funds and delivered it to so-and-so people. So, hindi ka panipaniwala. Bakit? Kasi may criminal record siya paano mo siya, hindi siya active member of the military or police or anything. Bakit siya napagkatiwalaan na buuin itong Vice Presidential Security Group? Hindi ka panipaniwala. To maybe lend credibility to this allegation, sinabi niya, nagtrabaho ako sa PSG. Pero we secured a certification from the Presidential Security Command na walang Ramil Madriaga that was ever employed or ever connected with the PSG. So, diba? Hindi totoo. Tapos, ano pa bang mga sinasabi niya? Sinabi niya... Motibo, sabi mo, attorney, motibo na walang, hindi magsinungaling, kundi katotohanan lang. Yung motibo, nakakulong siya So, of course, ang number one motibo dyan is makalabas. Diba? And meron tayong support for that. Meron siyang text na nakuha natin, text niya kay Lieutenant Colonel Dennis Nolasco, na tinatry niya i-convince si Nolasco na si Nolasco kasi is the security officer, was the security officer of the Department of Education under VP Sara. So he was trying to convince itong si Nolasco na sabihin na lang, bumaliktad, sabihin na lang na kay Madriaga niya daw binigay yung confidential funds, tapos si Madriaga na lang daw ang mag-i-explain kung saan niya dinala yung confidential funds. Tapos binanggit niya dito sa text message na wag mo kong alalahanin kasi mag-state witness ako, makakalabas ako. So parang sabi niya, save yourself. Parang sabihin mo na lang sa akin na sa akin mo binigay yung confidential funds, tapos ako na lang magpapaliwanag kung saan ko binigay. Kasi state witness naman ako makakalabas ako. So meron tayong text message na ganon.
And in terms of credibility naman, we're talking about somebody who was previously arrested for kidnapping for ransom in 1997, only acquitted in the Supreme Court, but only based on reasonable doubt. And then again, re-arrested in 2023 for kidnapping for ransom again. And when he was arrested, the PNP anti-kidnapping group released a Identified statement that, number one, before he was arrested, si Madriaga is top 5 most wanted for kidnapping in sa national, and he is the leader of this Madriaga kidnapping for ransom group, na one of the most dangerous in recent history according to the PNP anti-kidnapping group. Ang kalaban niya is, kasi yung mga sinasabi niya, dinidispute naman ni VP Sara. Diba? So, one of them is lying. So, kailangan mong i-compare ngayon. Ang kalaban niya is si VP Sara na prior most trusted government official, prior to itong mga binabato sa kanya, wala siyang dungis ng korupsyon. Supported ba siya by 7 witnesses, including 2 former PSG commanders who swear that they've never met this Madriaga who claims to have worked in the PSG. They swear na itong si Madriaga with his criminal record, hindi man lang yan papalapitin sa Pangulo or sa ikalawang Pangulo, let alone be entrusted with protecting them. Meron ding testimony from the former VP SPG commander, itong si Colonel Dante La Chica, na sabi ni Madriaga, inabutan daw siya ng pera nito, confidential fund. Sabi niya hindi niya kilala si Madriaga and he never worked for VP-SPG. Itong si Lieutenant Colonel Tolasco, and then meron pa tayong testimony from si former OVP spokesperson and acting PCGG chairman, si Attorney Reynold Monsayak. Meron din tayong testimony from San Sebastian law professor and Ombudsman Special Prosecutor Attorney Ryan Kilala. And then meron din tayo, sinama na rin natin si an events organizer from Davao who handled the inauguration just to debunk itong theories going online na close daw si Ramil Madriaga kasi meron siyang picture with VP Sara doon sa inauguration niya. So si Miss Magnaye, itong events organizer, testified na actually hindi nga siya invited to the inauguration. He was just a last-minute replacement for Attorney Kilala, and that there were thousands na nakapag-picture kay VP Sara on that day. Kaya hindi siya special. Hindi pwedeng ituring yun na ebidensya na magkakilala sila. Yeah, so, ibig sabihin pala, Attorney Panelo, excuse ibig sabihin pala, Attorney Panelo, wala siyang corroborative witness si Madriaga sa laway testimony niya kay VP Sara? Is that alam mo, nung itong recent weeks, just recently, si Attorney Raymond Palad, yung abogado ni Ramil Madriaga, ang sinasabi niya is yung mga kasama daw ni Ramil Madriaga nakakulong. Yun din alam din daw nila itong mga ginagawa ni Ramil Madriaga for VP Sara. So mukhang yun ang iprepresenta nilang corroborative witnesses kay Ramil Madriaga. Mga nakakulong din. Nakasama niya di Madriaga kidnap for ransom group. Kaya parang more than anything, parang grabe. What it shows us is the level of thinking of the authors behind this. Diba? Wala na ba silang maisip? Wala na ba silang makuha? Diba? Pero I also have it on good notice that they really tried to get even a lot of people in the BJMP to but that again has set a dangerous precedent, 'di ba, na ang BJMP ginawa mong epicenter mo ng operations ng impeachment, 'di ba? Diyan ka kumukuha kasi and then they were offering presidential pardons if you lie against the vice president. But to the credit of, there were a lot who said no, I don't want. Ang expected natin dito, Ma'am Lorraine, Attorney Panelo, dahil wala pong invited na magka-counter narrative and magdi-debunk dito kay Madriaga, except ang nakita kong isang nasabpina lang
na nasa side ni Vice President Sara Duterte ay si Attorney Michael Powa. Hindi ko alam kung saan siya ipapatestify, baka sa confidential fund at sa DepEd ito na mga issue. Pero kahit magsinungaling siya at gumawa ng kwento niya, kasi Attorney Panelo, Ma'am Lorraine, mga kababayan, si Madriaga po ay part 3 series ito. Ang unang part 1 series, Bicoy Story Part 1. Ibinulgar ni Attorney Jude Sabio, the late Attorney Jude Sabio, na si Trillanes ang author. Trillanes, Ang kanyang inilabas, ang totoong narcolist. Pati si Kitty Duterte, ininsulto, si Hanilet, lahat. Hindi na pinatulan ni Pangulong Duterte, pero ito ay ginamit na pagsisinungaling, kaparehong-kapareho po sa Bicoy Story Part 2. At Part 3 na ito si Madriaga, and si Bicoy ay nahuli kamakailan lang, mga Attorney Panelo, sa kasong multiple counts of murder at rent-a-car tangay. Really? Sa Bicol. Ma'am. Nahuli. At ikinanta niya na rin si Trillanes na siyang author ng katarantaduhan para wasakin ang pagkatao at pangalan ni former President Duterte. Do you see the same pattern and possibility of involvement of the same persons known to be as political operators, mercenary, without naming names on your part, Attorney Panelo, but you see the pattern and the involvement of these personalities similar to previous incidents and related events, Attorney Panelo? I can say my piece kasi I think my opinion is based on the affidavit itself. So ang nakita ko dun sa affidavit, nabanggit ko na to in previous interviews. Sa amin, we think na former Senator Trillanes could be involved and could be behind this. Bakit? Kasi stupid yung kwento. hindi, Stupid yan si Trillanes. Doon sa affidavit ni Ramil Madriaga, bukod doon sa confidential funds na ito nga yung bagong issue, doon sa affidavit niya, pinasukan niya na tumatanggap daw ang Duterte family ng pera mula sa drug trade. Wow. Tumatanggap sila ng pera mula Trillanes talaga. sa Pogo money. Tapos sinama pa yung magnetic lifter, sinama pa si Man Scarpio. So sa amin, 'di ba sabi ko nga kanina, just to definitively prove that VP Sara is telling the truth about Madriaga, that they don't know each other, they don't have a relationship. Just to cover all bases, we presented 7 corroborative witnesses. Mhm. So it's difficult to prove something, especially something na matagal ang panahon na tinatry mo i-cover by just one witness, 'di ba? So that's why we had to do 7. Kung if we could, 'di ba? Kung may nahanap kaming witness that can cover na konti lang, edi syempre okay sa amin 'yun. Pero ito, napakagaling, unbelievable na isang tao has personal knowledge on drug trade money, Pogo money, magnetic lifters, tapos pati itong confidential funds. Napakagaling naman, diba? And napaka-coincidental because these are the same allegations being peddled by Trillanes for many years. So yun ang basis namin to think na he's behind it. Pero whether we have direct evidence, wala pa. Sana mahanap natin. Pero tama yung punto mo, Attorney Panelo, Ma'am Lorraine. The pattern of execution ng script ng mga nilalaman ng kanyang mga pagsisinungaling ni Madriaga ay patently Trillanes style. Sabi ni Ma'am Lorraine kasi, istupido, sinong maniniwala na nagpapadrag money ang mga Duterte? Dinudurog na nila ang mga drug lords. Pangalawa, sinong maniniwala dito sa mga pogo na sinasabi nila? Si Pangulong Duterte nga ang nagpahanap nito na dapat lumutang ang lahat ng pogo operators at magbayad sila ng buwis sa gobyerno. Kung sinindikato lang ni Pangulong Duterte, di sinindikato na niya. Pero nonetheless, ang isang tanong ko sa iyo, Attorney Panelo, namin dito sa Bigwas ng Agila, the performance floor and the showmanship will be offered to Madriaga. So ang entablado ay aangkinin niya doon sa House of Representatives. At kakalat kaagad yan kasi nakahanda na mga buwetre na media, bayaran na mga trolls at lahat, pero hindi kaagad dito masasagot right there and then sa floor, sa Kongreso. How do you look at these things of pattern of creating
an overwhelming attack on the Vice President, sunod-sunod ito at mukhang ang mga corroborative witnesses and other counter-narratives to the Madriaga kwentong kotsero ay hindi mailalahad sa House Committee on Justice. Attorney Panelo. Yeah, sa tingin ko, 'di ba sasagutin naman namin siya. Pero you're right na pwedeng kakalat muna ito bago pa masagot. Pero hindi naman siya coming from a credible source eh. Whether we're talking about Ramil Madriaga himself or the people that invited him there, diba, the members of the House Justice Committee. Sa tingin ko, at this point, mas maraming Pilipino ang hindi na naniniwala sa kanila eh. Kaya, tapos, and then also, kay Eric, diba, we're confident na kung ano man ang sabihin niya, kasinungalingan talaga. So, kahit ano pang invento niya dyan, alam namin na mapapatunayan namin na nagsisinungaling siya.